namumroblema ka, nagwo-worry ka na pataasin yung subscribers count mo, ito yung isang paraan na masishare ko sa inyo. May mga comment ako na nababasa na may mga naghihirapan pa rin ma-reach ang 1,000 subscribers. Merong iilan na less than 100 subscribers at meron naman iba less than 500 subscribers pa lang at yung iba naman ay for sure galing pa yan sa sub to sub on which is technically considered as not organic subscribers. But well, as a beginner, hindi naman natin maiiwasan yung mga bagay na yan. Kahit naman ako aminado ako before sa mga past channel ko, ay ginagawa ko rin yan para kahit paano ay umangat yung ating mga subscribers. Pero not all the time ay recommended po yan. Paano mag-grow yung ating mga YouTube channel? Kung aasa na lang tayo sa pakikipag-sub to sub at mga count me in na yan. Kaya ngayon sa video na to, ituturo ko sa inyo yung mga paraan kung paano ninyo mapapataas at mag-i-improve yung inyong mga subscribers count dito kay YouTube. Kaya kung interesado ka, panoorin mo ng buo ang video na to. I am sure na makakatulong to sa'yo. Disclaimer pa rin guys, yung mga tips natin, reminders, yung mga advice natin na to, pwedeng maging effective sa inyo at the same time pwede rin hindi. Nag-share lang tayo ng mga experience natin, mga observations natin, and research. I'm sure kahit papaano ay makakatulong sa pag-grow ng inyong mga YouTube channel. Kaya pala guys, bago ko makalimutan, shout out muna sa mga solid supporters natin, solid subscribers, solid viewers dito sa ating YouTube channel. Thank you so much sa mga naka-appreciate ng mga videos natin. Ito recently lang and also sa mga positive comments ninyo. I hope na nakatulong sa inyo kahit papaano yung mga advice natin para mag-grow din yung inyong mga YouTube channel. So isang advice na pwede ninyong itry, baka mag-work din sa inyong mga YouTube channel. So number 1, do experimental. 1 to 2 months itry ninyo guys na mag-upload ng iba't ibang klase ng mga video. So ito applicable to lalong-lalo na sa mga baguhan, yung mga less than 100 subscribers pa lang. Pwede nyo pong itry itong paraan na to. So 1 to 2 months, mag-upload kayo ng iba't ibang klase ng videos at obserbahan ninyo ng maigi, i-evaluate ninyo ng maigi kung alin sa mga video na yon na in-upload ninyo sa 2 buwan na yon yung nagkaroon ng maraming views na sa tingin ninyo ay merong potential. And once ma-identify ninyo yung video na yon, gumawa lang po kayo ulit ng ganong video. Bakit kamo? Ibig sabihin po nun, kung siya yung mas angat sa ibang mga video, ibig sabihin ay yung video na yon yung mas nagugustuhan ng mga viewers, ng mga manunood dito kay YouTube. Gumawa ka lang ulit ng video na katulad nun na kung saan nagkaroon ka ng maraming views. Pero hindi ko sinasabi na i-edit nyo lang yung video na yun mismo at i-re-upload. So, hindi po yun yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, for example, yung video na nag-boom or nagkaroon ng maraming views sa inyo, for example, about sa pagluluto. Gumawa ka lang ulit ng ganong video, different style, pero cooking video pa rin. So, kung kinakailangan na gawin ninyong mas unique yung video ninyo, just do it. Kung saan mas makikilala yung inyong mga YouTube channel. Kasi mga ma'am sir, since nag-uumpisa pa lang tayo, lalo na yung mga less than 100 subscribers pa lang, hindi muna natin kasi malalaman talaga yung sinasabing niche natin kung hindi tayo magtatry ng iba't ibang klaseng video, kung hindi tayo mag-e-experiment muna. So yung ibang mga YouTuber, ganyan po yung ginawa nila bago nila talaga ma-discover yung niche nila na kung saan doon na talaga sila nag-focus. Isang paraan yan mga ma'am sir para magkaroon ka ng organic subscribers at unti-unting tumaas or mag-grow yung inyong subscribers count. Pangalawang paraan na po pwede nyong gawin para tumaas o magkaroon ng improvement yung inyong mga subscribers count. Number 2, evaluate yourself. Alamin ninyo yung mga video na kung saan nandoon yung strength ninyo. So, ano ba yung strength ninyo? So, doon kayo mag-focus. For example, magaling ka sa pagtatanim. So, pwede kang gumawa ng video na nagbibigay ka ng mga tips, advice when it comes sa pagtatanim. So, for example, yun yung strength mo. Pwede kang magbigay ng illustration, basic illustration or simple illustration sa video mo or let's say tutorial, no, when it comes sa tatanim ng mga halaman. 'Di ba? So, yan, example pa lang yan. So, ganun din sa, for example, ang linyahan mo naman, ang strength mo ay pagluluto. So, pwede kang mag-share ng mga unique recipe na sa tingin mo, konti pa lang yung nakakaalam, mga recipe na pwedeng gawing business. So, mga ganong atake.
na for sure talaga ay merong manunood at magsusubscribe sa inyo. Basta ito lang mga ma'am sir, yung mabibigay ko na advice lalo-lalo na sa mga baguhan. Ayan, bago kayo gumawa ng video, bago nyo i-edit, bago nyo i-upload sa inyong YouTube channel, tanungin nyo muna yung sarili ninyo. Itong video ba na to ay magbe-benefit ba dito yung mga manunood sa inyo? Yung makakapanood ng video ninyo. Ano ba yung makukuha nila? May makukuha ba silang lesson? May makukuha ba silang tips, advice na may apply din nila sa kanila, sa sarili nila? If yes, go! Upload mo yan. Dahil kung sa tingin ninyo na talagang magbe-benefit yung mga viewers ninyo, na meron talaga silang makukuha doon sa mga video na i-upload ninyo, 100% mayroon talagang mga magsusubscribe sa channel ninyo. So, ulit-ulitin mo lang na ganon mga ma'am sir yung gawin ninyo hanggang sa isang araw darating yung time na hindi mo na kailangang makipag-sub to sub. Hindi mo na kailangang mag-count me in para lang may mag-subscribe sa'yo. Yung mga viewers na mismo, yung mga manonood na mismo, yung kukusang mag-subscribe sa channel mo. Kasi mga ma'am sir, eto ha, para sa mga pinanghihinaan dahil napakabagal daw po ng progress ng kanilang subscribers. Isipin nyo na lang guys, hindi naman kasi tayo sikat. 'Di ba? Talagang sa una ay mabagal talaga yung progress ng ating subscribers. Kaya huwag kayong maiinip. Kaya kailangan dumaan muna tayo sa experimental stage. Alamin nyo muna, tanungin nyo sa sarili ninyo kung yung mga video na i-upload ninyo ay makakatulong ba. Kasi hindi naman tayo, to be honest lang, 'di ba? Hindi naman tayo katulad ni Ivana Alawi na mag-car wash ka lang dyan, magkakaroon ka na ng 1 million subscribers, 'di ba? Maglinis ka lang ng CR dyan, magkakaroon ka na kaagad ng maraming subscribers or followers. Linis ka lang ng bahay, marami ng manunood. So, hindi naman kasi tayo sikat. Kaya talagang dadaan tayo sa mga ganitong stage na mag-e-experiment tayo kung saan makikilala yung channel natin. Advice ko na do experimental muna and evaluate kung aling mga video ng progress, and ulit-ulitin nyo lang yun. Mag-upload lang kayo ng mag-upload ng mga video na ganon, na kung saan nagkaroon kayo ng maraming views. And for sure guys, sooner or later, mayroon at mayroon talagang magsusubscribe sa inyo. So ayun, meron lang akong sasagutin na isang question. Ayan, merong nagtanong or nag-comment doon sa isang video natin na paano daw ba ako nag-i-edit? Ano bang software yung gamit ko sa pag-i-edit? Actually guys, ang gamit-gamit ko lang sa pag-i-edit ay CapCut. Hindi pa naka-pro. I mean, libre pa. No, libreng account pa. So, yun lang, yung gamit-gamit ko sa pag-i-edit dito kay YouTube. Mga videos na ina-upload ko dito kay YouTube. And guys, sa mga baguhan, I highly suggest si CapCut application, lalo na sa mga baguhan. Bakit? Kasi sobrang user-friendly niya. No, very basic, kahit baguhan, hindi ka mahihirapang mga pa, nagsisimula ka pa lang at gusto mong mag-practice sa pag-i-edit. Okay pang huling advice or tips na mabibigay ko sa inyo, no? O paraan para ma-boost yung inyong mga subscribers dito kay YouTube. Consistent uploads lang. So, ganun lang talaga. Consistency, madali lang sabihin pero mahirap gawin. Maraming nag-fail dyan. Kailangan talaga consistent tayo sa pag-a-upload dito. Kasi yung mga subscribers natin, yung mga viewers natin, nag-aabang yan ng mga videos na i-upload natin, lalong-lalo na kung meron silang nagustuhan na video na in-upload mo. So, lagi na yan mag-aabang ng mga i-upload mo in the future. Kaya kailangan, kung kinakailangan mag-schedule ka, kung kailan yung upload ng video mo, kung kailan ka mag-upload, ayan, i-schedule mo. Kasi importante na consistent tayo. Kaya nga sabi ko, isa yan sa paraan para ma-boost or mag-grow yung ating mga subscribers dito. 'Di ba? Para yung angat po ng subscribers natin ay tuloy-tuloy din kasi tuloy-tuloy din tayong nag-a-upload. So, ayun lang mga ma'am sir. Sana nakatulong sa inyo yung konting advice na to. Actually, 3 paraan lang to, 3 ways na mabibigay ko sa inyo para ma-boost or mag-grow yung inyong mga subscribers count, no? Para mapataas yung inyong subscribers count. Pero malaking bagay ito guys, and proven ko na to dahil nai-apply ko to sa channel ko and nakita ko talaga yung progress. Ayun, I hope mag-work din sa inyo and maging effective din sa inyo. And if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell na nasa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So ayun lang po mga ma'am sir, have a nice day, thank you for watching and see you in my next video. Bye po!